Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. At for today's discussion po, meron po tayong topic na bakit kailangan natin ng holiness. At meron tayong concept na purity of the church. Purity of the church is not merely about external order, but about the inward holiness of its people. Satisfaction in God's work of making His people more like Christ, cleansing them from sin, and setting them apart for His purposes. The church remains pure when its members continuously grow in holiness through the Spirit power. Rejecting sin and pursuing righteousness, the purity is both a gift of grace and a daily responsibility of every believer. At may kita po natin ito sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Husband, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, giving cleansing by her washing of water with the word, so that might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Sa Tagalog po, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng panghuhusga sa tubig at sa salita, ginawa niya rin ito upang ang Iglesia ay mayharap niya sa kanyang sarili na sa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni lukob man, banal, at walang anumang kapintasan. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for the day. Simulan po natin sa teaching. First teaching, God purifies the church for Jesus Christ. So, yung church pala na binahagi sa atin ng Panginoon, doon nagtuturo si Jesus Christ sa salita tungkol sa Panginoon. Ngayon naman sa second teaching, God purifies the church for internal fellowship. So, tinayo rin pala ni God yung church para sa walang hanggang buhay na pagsamba sa Kanya, na kung saan doon lang tayo mararapat na sumamba sa ating Panginoon. And ayun yung magandang lugar na kung saan pwede natin siya pasalamatan at sambahin. Ngayon naman sa third teaching, the purifies the church for world transformation. So, itinayo rin pala ng Panginoon yung church upang sa ganoon, makatulong siya sa pagbabago sa mundo na kanyang ginawa, na kung saan may mga taong mga kasalanan na. At syempre, ibang taong mga kasalanan, naniniwala sila sa church. Ngayon naman sa application na po tayo, identify what pollutes our bodies before God. So, yung pag-identify pala ng katawan natin is kagaya lang din pala ng pag-identify ng Panginoon sa kanyang sariling katawan. Ngayon naman sa second application, immerse yourself in God's word and presence. So, ihanda na, lagi natin ilagay sa sarili natin na kung saan yung Panginoon, kung paano siya nag-share ng salita, and syempre, and yung presence niya, dun dapat natin yung dinadala. At ngayon naman sa third application, influence the world by being salt and light. So, kailangan natin influensyahan yung mundo sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao. Syempre, yung pagsamba sa ating Panginoon. Ngayon naman sa discussion na tayo, why does God ask to offer our bodies as living sacrifice, holy and pleasing to Him? Para sa akin, gusto ng Panginoon na i-sacrifice or i-offer natin yung katawan natin sa Kanya. Dahil ngayong katawan natin is yung banal niyang tahanan, na kung saan yung katawan natin ay nagre-represent sa ating Panginoon. And what have you learned from this devotion? So, natutunan ko po sa devotion natin ngayon na kung paano itinatag ng Panginoon yung church at para saan niya ito itinatag. At yun naman sa how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po itong sarili ko, yung devotion natin ngayon. Sa pamagitan na kailangan natin ibigay yung sarili natin sa Panginoon, na siya lang yung dapat papurihan at sampahan. So, yun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.